Hello, welcome to Virgo Philippines. So, ito yung reading natin for Virgo. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos. Take only what resonates. Let's start. What do we have here for the sign of Virgo? Okay, so meron tayo ditong lumabas Death card and Four of Pentacles. So, yung iba sa inyo, with the Death card, pwedeng may mga renewal na mangyari, no? With regards to your money, for finances, Four of Pentacles, anything na importante para sa'yo. And, so nakikita natin dito, this time medyo mas nagiging maingat ka. Maybe in the past, pagdating sa finances mo, masyado kang naging, ano mo yun, basta na lang. Parang ganun. And, hindi yun nakakatulong para sa'yo. Dahil maaring, hindi naging mas okay para sa'yo yung ganong klaseng sistema. Biglaan, mga kung anong maisipan, no? Whether ito ay may kinalaman sa career, no? At risk-taking attitude pagdating sa money. And then dahil dito nagkaroon ka ng pagkatuto, which is why nagkakaroon ka ng pagiging maingat na attitude ngayon. And with the Death card, some kind of renewal ang naisipan mo pagdating sa, kung hindi pa naisipan, maiisipan pa lang. No? And nandun na, marami ka nga kasing natutunang lesson, and now, i-apply mo yung mga lesson na yon para dito sa kung ano man itong gagawain mo. Yung iba, pwedeng minsan na nag-end ito sa buhay mo, pero ibabalik mo some kind of rebirth. Yung iba, it could be a business na minsan ang bumagsak or nawala na, pero if fight mo or ilalaban mo whatsoever. Anyway, first na connect mo pagdating sa money. Pagdating sa money. Pagdating sa love. This is love reading, by the way. Ace of Pentacles. Actually, bottom of the deck, meron tayong dalawang 10 dito. 10 of Swords at saka 10 of Cups. This could be a person in the past. Pwedeng nag-end din sa inyo. Nagkaroon ng separation whatsoever. Or this could be an ex-husband or ex-wife, Four of Wands. Or pwedeng there's a partnership na may kinalaman sa money na nag-end sa inyo. Yeah, this is a past person. Clarify natin yung Ace of Pentacles. Ace of Pentacles is clarified by the Two of Pentacles. Sunod-sunod Actually, kanina pa nagpakita sa akin itong Two of Pentacles. Sunod-sunod, meron tayo Ace of Pentacles, Two of Pentacles, tapos ito yung pang 3. Three of Pentacles. Taurus, Virgo, Capricorn energy. Tapos yung Four of Pentacles nandito. So sabi ko sunod-sunod. 1, 2, 3, 4. Okay? So, pagdating dito sa side ng person mo, I feel like, yeah, this is a person in the past. May mga new beginning siyang nangyayari sa kanya ngayon, especially sa kanyang finances din, sa kanyang career. Three of Pentacles. I feel like itong person na to is
may mga growth na nangyayari ngayon sa buhay niya. And I feel like malaki ang naitutulong niya para magkaroon ng growth sa'yo as a person. Pwedeng financially, especially do sa iba, nagkakaroon ng parang advancement pagdating sa'yo through the help of this person. No, yung iba, halimbawa, from magkaibigan or magpartner, biglang i-stimulate niya yung mind mo para makaisip ka ng maybe a business. Kaya ang nangyayari, nagkakaroon ka ng growth sa kanya. Kasi, may mga maaaring sinasuggest siya or naitutulong din siya sa'yo para maisipan mo yung mga bagay-bagay na mas magbibigay pa ng growth sa'yo. So, somehow, itong person na to is, big help. Pwedeng nagkakaroon din ng wishy-washy attitude dito sa person na to. Ano yung emotion ninyo sa isa't isa? For Earth sign, Virgo. Ace of Swords. The Emperor. Wala ka kasi. Sa ngayon, nakikita ko wala kang pakialam dito sa taon to. Parang, okay. Okay, dumating siya sa buhay ko, dumaan siya sa buhay ko, bala siya. The way I say this with the Emperor, mas focus mo yung mga mga bagay na binubuo mo ngayon, sinisimulan mo ngayon. And may mga bagay ka na namang naiisipan simulan. And yeah, wala Especially with the devil at the bottom of the deck. Well, I feel like yung iba sa inyo, I don't know if you're pwedeng yung linya ng palad mo is diretso dito, left or right, yung isang guhit lang siya. This could be your reading. May nakikita akong ganon. And so, yeah. So ngayon wala kang pakialam dito sa person na to. Ano emotion niya sa'yo? The Magician, Knight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Virgo, Gemini, Libra, Aquarius energy, bottom of the deck, Four of Swords. Nawiwirdohan ako kasi parang wala kayong pakialam sa isa't isa. Pero, ba't lumalabas kayo dito sa reading? I mean, I don't understand. This is love reading. Supposed to be meron ditong emotions kahit ano. Pero wala tayong nakukuhang emotion. Parang wala kayong pakialam sa isa't isa sa ngayon. Look at that. The Four of Swords. The bottom of the deck. Nakita tayo dito ng babae basta lang nakahiga. Wala. I don't see any emotions. Wala talaga. Sa side mo rin, wala Nawiwirdohan ako. And yung iba sa inyo, it could be
Maaaring kaya nandito yung reading na ito because it could be a person in the past, tapos hindi ka naman looking for love or what, or hindi naman love reading yung pinunta mo. Yung iba nasanay na lang din kasi nakikinig sa akin pag nag-upload ako. Makikinig lang. Ganon. Pero walang love in particular na nasa isip. Ang weird. Nawiwirtuhan talaga ako sa reading mo, guys. Ngayon. Kasi supposed to be love reading ito. Anyway, what will happen in the near future for you? Queen of Wands and the Three of Cups. Ayun. Kunin ko na rin yung sa side niya. Temperance and the Ace of Wands. Okay. So, honestly, nakakita tayo dito ng pag-aaway. I can see you being happy with your friends. Yan, kaibigan. Or mga taong malapit sa'yo. You are having some kind of fun, celebration. Masaya lang. And Nine of Swords and the Five of Wands. Nakakita tayo dito ng pag-aaway. O yung iba sa inyo, kung hindi pa kayo separated or magkalayo nito person na to, Temperance is here. Hinahabaan niya lang yung pasensya niya sa'yo. The Ace of Wands, I feel like gusto niya magkaroon ng new beginning, magsimula ulit. And hawak-hawak mo yun eh. Parang ikaw yung may handle sa kanya. Or wala siyang choice kundi makinig sa kung ano yung mga sasabihin mo. Okay? But with the Three of Cups, for now, mas nakikita natin mas importante sa yung mga kaibigan mo or yung mga tao sa paligid mo. Mas importante sa iyo ito kaysa dito sa taong to. Okay? So, yung iba sa inyo kung hindi pa nagkakaroon ng separation, I don't know why you're staying. I don't know why both of you are staying sa relationship na parang masyado nang nakakapagod or wala na ring sense or wala nang saysay. Yan. Sometimes you need to let someone go. Medyo yung iba kasi hindi nila let go, trying to revive the relationship, the connection. Tinatry na i-revive, baka maayos pa, ganito ganyan. Pero same lang rin naman yung situation. So that's it for now, guys. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.